Mga kabola, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong kakatapos na laban ng Saudi Arabia against sa ating Gilas Pilipinas. Whereas kung naalala ninyo, nung ipinakilala before the start of the game, ipinakilala ng announcer, arena announcer itong si Chot Reyes bilang head coach ng ating national team, ay nagsigawan ang mga tao at binusya, So, may mga halo-halong reaksyon ukol dito. At ang isa ngayon na nagsasalita na hindi raw nagustuhan ang ginawang pagbu ng mga fans dito kay Chot Reyes ay itong si Dwight Ramos at saka ang ating naturalized player na si Jordan Clarkson. So, trending ngayon na umiikot sa social media ang statement ng dalawang players na ito. Nakakalungkot lang dahil hindi rin in-expect ng mga fans na magiging ganito ang reaction ng dalawang players na ito. So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabola. Tama ba ang ginawang pagbu ng mga fans dito kay Chot Reyes? Tama ba ang ginagawang pagtatanggol ngayon nitong mga players na si Dwight Ramos at saka si Jordan Clarkson sa kanilang head coach? Pero kabola, kung bago ka pa lang sa ating channel, pakiclick naman ang subscribe button. Pakilike na rin ang video na to bilang suporta dito sa Maestro Coach TV. So mga kabola, ang unahin natin ay ito munang statement sa spin.ph nitong si Dwight Ramos. Ang sabi niya, if you're gonna support us, support all of us cause we're all in one team. Dwight Ramos in Gilas Fan said, I'll appreciate you guys not booing our coach. So yan ngayon yung umiikot na trending sa iba't ibang mga social media platforms ngayon. Whereas if you still remember, nung pinakilala nga ng arena announcer itong si Chot Reyes as their head coach, ay nagsigawan ang mga fans, Filipino fans sa mismong home court natin sa Pilipinas, sa Mall of Asia, at binu nila itong si Chot Reyes. So nag-react ngayon itong si Dwight Ramos. So napakaliwanag dito na hindi nagustuhan ni Dwight Ramos ang ginawa ng mga fans. So para fair tayo, silipin natin the two sides of the coin. Dito muna tayo sa side ni Dwight Ramos as a player. So para sa akin, hindi rin natin masisisi na mag-react itong si Dwight Ramos dahil siguro ang pakiramdam niya napahiya itong si Chot Reyes at bilang miyembro rin ng team as a player ay napahiya din siya. So para sa akin ay magandang katangian ito in fairness dito kay Dwight Ramos. Magandang katangian in the sense na nandoon yung kanyang pagiging loyal sa kanyang coach, Yung brotherhood, ika nga. Dahil ang point niya, kung sinusuportahan nyo kaming mga players, sana suportahan nyo rin ang aming coach because we are only one. We belong in one team. So yan yung point dito kay Dwight Ramos. Pero para sa akin, opinion ko lang naman ito at ito rin ang opinion ng ilang mga fans na nababasa natin at ibang mga sports analyst. So dalawa yung reaksyon. May mga naiintindihan si Dwight Ramos, pero meron namang hindi sang-ayon kay Dwight Ramos. Ako, naiintindihan ko yung part ni Dwight Ramos as a player. Pero ako, hindi ako sang-ayon doon sa kanyang statement na yon. So yan yung side ko dyan. Pero syempre, disclaimer, magkakaroon tayo dito ng iba't ibang pananaw siguro. Pero para sa akin, hindi naman ganun kasama itong statement na ito ni Dwight Ramos. Siguro, nasabi niya lang ito dahil nakaramdam siya na pati siya ay napahiya doon sa gabing yon bago magsimula ang laro. So, it's a good sign that he is really a good player. Kasi kung nakikita natin ang laruan nitong si Dwight Ramos, talagang nakakatuwa siya as a big point guard. Talagang team player siya. Siya yung tipo ng point guard na pasa muna, execute muna, bago ang sariling tira. Pero kung talagang kinakailangan, ay nakakagawa siya ng sarili niyang tira. Hindi tulad ng ibang point guard na kasama nila dyan, na baliktad. Dribble muna bago pasa o kaya tira muna bago hanap pasa. Yun ang alam nilang gawin. Itong si Dwight Ramos, he is a very good point guard. He is a team player. And on this sense, lalo niyang naipakita para sa akin ang kanyang pagiging team player. Pero on the other side of the coin, pag tiningnan naman natin ang side ng mga fans, bakit ginawa yun ng mga fans? Dahil ba sa bastos ang mga Filipino fans? I don't think so. Para sa akin, kaya nagawa ng mga Filipino fans yan, kasi nga, pag nagbasa tayo ng social media, iba't ibang mga comments sa iba't ibang social media platforms, makikita natin
very, very eager na ang mga fans na makahanap ng avenue or outlet, any available outlet, okay? Kung saan pwede nilang express ang kanilang damdamin. Siguro naman hindi lingid sa ating lahat na sa bawat mga napapanood natin sa YouTube, sa mga articles, okay, sa Twitter, maging sa Facebook, talagang iisa ang sinisigaw ng mga fans. They are very discontented dito sa ipinapakitang performance at saka malasakit nitong si Chot Reyes para sa ating national team. Hindi lang siya, kundi sa kabuuan ng SBP. Kaso ang problema ngayon ay tila walang pumapansin sa boses ng masa. Tila walang pumapansin dito sa mga hinaing, okay, damdamin ng mga Filipino fans. Kasi nga pati itong Senado, nangako sila magkakaroon ng Senate inquiry. Pero nakapagtataka until this moment, yung ipinangako nila na ipapatawag itong SBP, sina Chot Reyes, hindi naman para imbestigan, kundi para siyasatin what's going on, how they prepare for the World Cup, something like that. But until now, nothing is happening. Okay? Hindi natin alam kung kaya ba napopostpone yung pagpapatawag ng Senate inquiry dahil quote-unquote nagkaroon daw ng COVID ata yung ilang empleyado ng Senado. Okay? Pero bago pa yun Okay, sobrang tagal na at hanggang ngayon hindi pa nagmamaterialize yung sinasabing yan ng Senado. Bakit ko nasabi ang pa-issue tungkol sa Senate inquiry dito sa ginawa ng mga fans? Kasi nagkakaroon na ng domino effect mga kabola, no? Chain reaction na siya. Dahil ang akala ng mga fans, merong tutulong sa kanila, okay, na makarating sa kinauukulan itong nangyayari sa ating national team. Eto, nagiging desperado ang mga fans, okay? Para sa akin, talagang wala tayong magagawa, hindi natin mapipigilan na gawin yan at ibu siya on the actual game. Why is that? Kasi nga, para may pamuka sa SBP at saka sa mismong kay Chot Reyes, that the fans are not contented with him. That the fans are not contented with SBP. Okay, how they manage the program. Kasi kung hindi yung gagawin ng mga fans, parang pakiramdam ng mga fans ngayon, wala nang avenue talagang natitira. Okay? Yung mga ibang nababasa pa natin, gusto na ng mga fans na mag-rally sa kalsada. Ang sinasagot ko, pagka sumasagot ako ng mga chat, okay, hindi ko sinasabing mali yun. Kasi nga, wala namang pumapansin sa mga fans. Kaya ang sinasabi ko na lang, sana wag hintayin, okay, ng SBP at saka nitong si Coach Chot Reyes at ng Senado na maglabasan pa ang mga fans sa kalsada at mag-rally. Kasi kung ang pinupunto nitong si Dwight Ramos, okay, nakakahiya. Parang ganun ang punto niya na nakakaya sa mundo, nakakaya sa FIBA na sariling home court natin bino ang ating sariling national coach. Pero kung alam pala nila yung salitang nakakahiya para sa akin, okay, dapat na-realize nila yan bago pa mangyari at lumala yung mga sitwasyon na ito. Kung hiya din lang ang usapan, dapat noon pa nila naramdaman, okay, yung issue na yan na nakakahiya. Kasi kung talagang nahiya ka, sana nakikinig sila sa mga comments ng mga fans. Kung talagang nahiya sila, dalawa bumaba na sila sa pwesto, okay, magpapalit sila sa kanilang mga posisyon na yan, or pwede rin siguro kung talagang ayaw nila bumitaw sa kanilang mga pwesto, pues, solusyonan nila, gawa nila ng paraan, i-address nila ang mga issue. Hindi yung ang nakikita ng mga fans at nakikita din ng mga basketball observers ay paulit-ulit na lang, paulit-ulit yung mga nangyayaring problema. If you still remember, all of these things nag-build up, nag-start ito nung natalo tayo sa Southeast Asian Games. Pero anong ginawa nila? Nakinig ba sila sa mga fans? On that matter, hindi pa sila binubo ng mga fans. Doon sa FIBA Asia Cup, umasa tayo, nangako ang SBP, nagbitaw ng official statement ang SBP sa pangunguna ni Mr. Alpanillo that we will bounce back. So medyo nanahimik ang mga fans noon kasi nga ang mga fans, they are willing to reconcile with our national officials, okay? National basketball officials dito sa SBP at saka maging dito kay Coach Chot Reyes. So they are willing to reconcile. But the problem is, dumaan yung FIBA Asia Cup, the same problem ang nakita natin doon sa nagdaang Southeast Asian Games. Kulelat tayo, hindi naman kulelat, tinalo tayo ng Indonesia pero nakakalungkot dahil sinira nila ang history kung saan walang tumatalo tayo sa atin halos lahat sa Southeast Asian Games. Pero pagdating ng FIBA Asia Cup, sa halip na mag-improve, nakulelat pa tayo.
Pero okay lang matalo eh. Sabi nga nung iba, bakit kayo nagagalit? Basketball yan, may manalo, may matalo. Kaya nagagalit ang mga fans, hindi dahil sa natatalo. Totoo yun. Sa anumang sports, may nananalo, may natatalo. Pero that is beyond the point. Bakit nag-aalsa ang mga fans against dito sa mga personalities na ito? Dahil ang problema dito, kaya natatalo, hindi dahil sa natalo brought by the game. Okay? Kaya natatalo brought by lack of preparation, lack of training, favoritism. Okay? Ano pa? Monopoly. Yun ang mga sinisigaw ng mga fans. It's not a matter of winning and losing the game. Kasi sanay na tayo eh. If you still remember, okay, nagpapanalo si Coach Yeng Guiao nung siya ang humawak ng national game. So tuwang-tuwang mga tao. Ang sigaw ng mga tao, si Coach Yeng Guiao na, he is the man. Then later on the later part of his stint as a national coach, nagtatalo siya. May mga time pa na parang may tambak pa. Pero if you notice, hindi masyado tayong nakarinig ng bash, okay? Pero hindi ko tinuturing na bash itong mga reaction ng mga fans, okay? Para sa akin, hindi ito pangbabash, kundi hinaing at damdamin ito ng mga fans. Kung napapansin ninyo, wala tayong negative na narinig masyado kay Coach Yeng Guiao. Why is that? Pagkatapos kasi niyang natalo, namili siya. You have to address the issue, okay? Pero kung nakikita mo, if I'm going to address the issue, sige, sounds good, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kasi marami kang makakabangga. Diba? Aminin natin, marami kang makakabangga pagka yung idea mo ang masusunod. Kagaya ng ginawa nitong si Coach Tab Baldwin. Diba? Gustong ayusin ni Coach Tab Baldwin, gustong ayusin ni Coach Yeng Guiao. Pero look what they did. Ang pinili nila yung second option. If I can fix the problem, I will resign. So that is the true essence of nationalism and sacrifice. Kasi ang nangyayari dito, hindi mo maayos yung problema pero ayaw mo ring bumitaw sa pwesto mo. Sina Coach Tab Baldwin, sina Coach Yeng Guiao, kaya minamahal sila ng mga fans despite of the fact na may mga part din na natambakan sila, natalo sila, pero hindi nagagalit mga fans dahil naiintindihan natin, may nananalo, may natatalo. Pero since hindi nila maayos ang problema, kusa na silang bumaba. Ibig sabihin nun, hindi self-interest ang kanilang iniisip, kundi yung interest ng taong bayan, ng ating national team. So, pagka nirelate natin dito sa nangyayari kay Coach Chot Reyes, either of the two kasi, wala siyang reaction. Sabi ko nga, dalawa lang pamimilian mo rito para makipag-reconcile sa taong bayan. Ano yung una? Mag-step down ka as delikadesa. Kasi nakikita mo nakikita ng SBP na wala na ang tiwala ng taong bayan, na wala ng suporta. Okay? Pwedeng sabihin dito ni Coach Chot Reyes, nag-resign nga ako ayaw tanggapin ng SBP. Nag-resign ka nga. Pero ang totoo niyan, totoo ba? Formal ba yung pag-resign mo? Dahil kung totoo yun, hindi ka naman pwedeng pigilan ng SBP. Wala namang breach of contract dun Dahil kung talagang may breach of contract, pwede kang idemanda ng SBP. Pero ang nangyari dito, kung talagang gusto mong mag-resign nang wala kang nalalabag sa kontrata mo, malaya kang umalis. So hindi niya pwedeng sabihin nyo na nag-step down ako, nagre-resign ako, ayaw tanggapin ng SBP. Pwede naman baguhin mo, irrevocable dapat yung resignation mo. Okay? So dito natin nakikita talaga kung bakit ang mga fans ay naghahanap na ng iba't ibang avenue. You know what mga kabola? Ang kinatatakot ko rito at mas nakakahiya, okay? Pero hindi ko i-condemn ang mga fans kapag ginawa nila ito. Pag humawak na ng placards ang mga yan at nagrally na sa kalsada, mas nakakahiya yun, okay? Kaya para sa akin, nananawagan din ako kahit sa Senado, kahit dito sa mga sports officials, andyan ang PSC, andyan ang ating mga iba't ibang mga senador na nakatalaga sa iba't ibang mga ahensya, okay? Sana pagtulong-tulungan na nila ito. Kasi sobrang napapahiya na ang Pilipinas, hindi lang sa FIBA, kundi sa buong mundo. Ito nga nangyayari, nakarating na sa Lebanon, okay? Nung nakaraan, nagsalita na si Wael Arakji, yung MVP, tama ba? Wael Arakji ata yun. Yung MVP ng Lebanon at nagparinig na. Ano yung sabi niya nitong nakaraan sa last episode natin na nababasa din natin sa iba't ibang articles? Ang sabi niya ay wala kaming budget na 3 times na napakalaki kagaya ng ibang team. Alam natin ang tinutukoy niya ay ang Pilipinas. Okay? Not because we are wealthy country, okay?
Pero pagdating sa national team, napakayaman natin dahil ang laki ng suporta financially na binibigay dito ni Mr. MVP. Pero look is what happening. Wala pa ring direksyon ang ating Gilas Pilipinas. Huwag nila ipagmalaki itong panalo natin against Saudi Arabia. Okay? Dahil itong Saudi Arabia, napakalayo ng ranking nito sa FIBA. Okay? Ayaw natin i-discredit yung panalo nila diyan sa Saudi Arabia. Pero this will not be a gauge to tell everyone that we are on the right track sa pagkakataong ito. No. Kahit yung Lebanon, mas mababa ang ranking nun sa atin. Pero fine, kung sana tinalo nila yung Lebanon kahit papano, maliit na pwede nilang ipagmalakin, maliit lang. Okay? Dahil ang talagang may pagmamalaki mo yan, kung ang tinatalo mo sunod-sunod ay yung mga teams na malayo o mas mataas ang ranking kumpara sa iyo. So, ito yung sinasabi ko mga kabola, no? Para sa akin, hindi naman ganun kasama ang statement ni Dwight Ramos. Nasabi niya yan dahil isa siyang player. Okay? Pero para sa akin, hindi rin natin masisisi itong mga Gilas fans. Dahil nasasabi din ng mga Gilas fans na yan bilang mga nagmamalasakit sa ating bansa. Kung sinasabi nila, pinapahiyan nyo ang sariling bansa, ito ang balik ng mga fans. Okay? Sino ba ang nauna na nagpapahiya sa ating bansa? Everything of this will not happen. Ahead of time, gumagawa kayo, ina-address nyo yung issue. Okay? Kaya dito, nagkakaroon dito ng hamunan Di ba? Ayaw niyong pakinggan ng mga fans, pues ito ang gagawin ng mga fans sa inyo. Nagkakaroon dito ng hamunan. Why not reconcile? Okay? How to reconcile? Uulitin ko, choose between the two. I-revamp ang SBP, mag-resign ang mga officials dyan, mag-resign ang program director, mag-resign ang head coach. Okay? Mananahimik ang mga fans. Not because they hate you. Walang hatred dito. Ang gusto ng mga fans dito, kaya sumisigaw sila ng resignation kasi nga gusto nila ng change. Okay? Change of implementation, change of program. Pero ang nangyayari kasi, nagtitiis sila ng napakahaba ng panahon pero paatras ang nangyayaring progress ng ating national basketball team. Ano yung second option? Second option, fine. Ayaw nyo mag-resign. O di, bahala kayo. Hindi naman namin kayo mapipilit. Pero sana, address the issue kung ano yung sinisigaw ng mga fans. Dahil pag na-address nyo yan, for sure naman, ang mga fans ay nakahandang makipag-reconcile. And for the next one mga kabola, ito namang sinabi ni Jordan Clarkson. Basahin ko sa inyo. Booing him in the crowd, whatever is going on, I'm not here a lot throughout the years, so I don't really know what's going on. But seeing these last days, he kinda received some boost here and skipped my language. I don't know if I'm getting fined by FIBA for cussing, but yeah, he's our coach, he's one of us. He works hard, he put us all together. From while I've been here, he poured it all out in the game. He ain't got none of all that blank. Nagmura siya doon. He ain't got to deal with none of those boosts. He's coming back to this game cause he loves it. He loves the country, he loves his team, and each and every one of us. So para sa akin mga kabola, una muna, I'm not cursing Jordan Clarkson for saying this statement. Pero para sa akin, hindi alam at hindi naintindihan ni Jordan Clarkson itong mga salitang binitawan niya. Siya na mismo ang umamin na hindi niya alam kung bakit nangyayari ito. Ang sabi niya doon sa early part ng kanyang statement, matagal siyang wala sa ating bansa. So hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari dito. Kaya hindi rin natin masisisi bakit nagre-react siya ng ganito. Kasi initial reaction niya siguro to as a player. So walang problema doon. Okay? Nananatili pa rin na appreciated natin itong si Jordan Clarkson. Pero bilang isang inosente na nakapagbitaw ng ganitong salita, dapat maintindihan niya o ipaintindi sa kanya ng mga malalapit sa kanya na kaya nagkakaganito ang mga Gilas fans dahil parang itinulak na ang mga Gilas fans na lumaban ng ganito kasi wala naman kasing nakikinig. Kagaya nung sinabi ko, okay, ang mga senado ay parang nagbibingi-bingihan. Ang mga senador, I should say. Sabi nila magpapatawag ng Senate inquiry until na walang nangyayari. Ang SBP, alam nila kung ano ang hinaing ng mga fans pero hindi nila ina-address ang issue. Okay? So, breakdown natin. Ano dito yung ilang mga salita ni Jordan Clarkson na sa tingin ko ay hindi niya alam kung bakit nabibitawan niya yon. Sabi rito, he kinda received some boost here and skipped my language. I don't know, getting fined by FIBA. He works hard. Dito tayo. Sabi niya, he works hard. He put us all together. From when I've been here, he poured it all out in the game. So para sa akin, I don't agree. He works hard.
Okay, alam naman natin mga kabola, kung talagang he works hard, ang tinutukoy niya itong si Chot Reyes, dapat hindi nagkakaganito ang Gilas fans. Works hard ba yung ilang araw na wala pa kayong halos ensayo? Work hard ba yung ilang araw na hindi ka pa nakakabuo ng chemistry? Okay? Pero hindi lang si Mr. Coach Chot Reyes ang may problema dyan. Sabi ko nga, ang kabuuan ng SBP hanggang sa head coach ang may problema dyan. Di ba? Kung talagang nag-work hard kayo, ina-address nyo kung ano yung makakabuti para sa bayan. Siguro, ang work hard lang na pasok itong sinasabi ni Jordan Clarkson kung paano siya nakuha. Di ba? Dahil hindi ganun kadali na maplansya ang kontrata ng isang player na legit NBA player papunta sa national team. So, mahirap yon. So, doon lang sila nag-work hard. Pero yung kabuuan ng team, I don't think so. Dahil kung talagang nag-work hard sila, look at PBA, nagawa ba ng SBP na ipapostpone ang finals, maging yung semis? Sa semis pa lang, dapat pinospone na yun eh. Pinlansya na ng SBP yun, at saka ng program director at ng PBA. But look what happened. Kasadsaran ng mga laban natin, okay, dito sa FIBA, pero kasadsaran din ng semis at PBA finals. So para sa akin, it's not working hard. Okay? Hindi pasok yung sinasabi ni JC doon na he worked hard. Pero na-appreciate natin siya as a player na nasasabi niya yan dahil inosente siya at hindi niya alam talaga ang punot dulo na nangyayari dito sa ating bansa. Okay? Ang sabi pa rito, he loves the country. Okay? Para sa akin siguro, wala tayong karapatan na sabihin na hindi niya mahal ang ating bansa. Pero kung lalaliman natin, sabi ko nga, dalawa ang pamimilian mo dyan. Okay? Parang ginawa ni Coach Chot, ni Coach Tab at saka ni Coach Yeng. Di ba? If you really love the country and you can fix the problem, so allow other coaches to fix the problem. Para sa ganun, umangat ang ating bansa, ang ating basketball program. So ang nangyari, nasilip siguro ni Coach Yeng, nasilip ni Coach Tab, di ba? Na talagang hindi nila kaya at malalim ang problema ng ating basketball program, kusa silang nag-resign. Okay? Kusa silang nag-resign. That's the way to show how you really love our country. The second one, sabi ko nga, ayaw mong mag-resign, okay? If you really love the country, then ayusin nyo kung ano ang totoong problema ng ating basketball program. Hindi yung kumuha ka lang ng NBA player, tapos pinagmamalaki nyo, pinaikot nyo ng pinaikot kung saan saang bahagi ng Metro Manila para sabihin na meron tayong legit NBA player. Pero hindi ito ang sagot sa problema natin. So para sa akin, kung talagang you love the country, ayusin nyo kung ano ang totoong problema, makinig kayo sa taong bayan, huwag nyong i-curse ang mga fans dahil ang mga fans na ito natutokso lang gawin ang mga yan dahil tila baga wala nang ibang option. Okay? Hindi naman pwedeng manahimik lang ang mga fans at magpalakpakan kami dahil sa mga nakikita namin na mga hindi maganda. So ang mga fans, tao lang ang mga yan. Okay? They only react, we only react of what we see on our national team. Sinasabi ng ibang mga tagapagtanggol nitong SBP at saka ni Chot Reyes, ano bang problema nyo? Si MVP ang gumagastos. Gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Ito ang sagot natin sa mga nagsasabi ng ganon. Hindi porke na si MVP ang gumagastos ay magagawa na niya ang gusto niyang gawin sa ating national team. At hindi rin yon ang passes, okay, o guarantee na mawalan ng karapatan ang mga fans na mag-react. Tandaan natin, the national team is owned by the people. It's not owned by private company only. Ikaw ay sponsor lang, pero hindi ibig sabihin nabili mo na ang ating national team at wala nang karapatan ang mga basketball fans. Okay? Walang problema kung ikaw ang gumagastos. Di ba? Talagang kailangan mo yan. Negosyante ka sponsor ka Pero hindi ibig sabihin nun ang mga fans ay wala nang karapatang mag-react. On the first place hindi lang naman ikaw may kakayang gumastos andyan ang SMC. Di ba? Andyan ang San Miguel Corporation, nakaabang sila. Napakaraming mga negosyante ang nakaabang. Yung Chooks to Go nga dati nakasuporta yan. Hindi ko alam, nawawala na yung Chooks to Go sa ating national team. Umayaw na rin ata. So wag nilang ipagmalaki na silang gumagastos sa ating national team dahil hindi yan utang na loob ng mga fans. Dahil itong team na ito, hindi ito private company team. This is a national team. It is not for sale. This is owned by the people. Uulitin ko, ang national team, this is not for sale. So hanggang sa muli mga kabola, salamat sa pakikinig sa ating mga reaction, okay? Sana tuloy-tuloy pa rin ang suporta natin sa kabila ng nangyayari na mga kaguluhan sa ating national team
Pero andun pa rin ang ating puso, andun pa rin ang ating suporta, ano? At ang kagustuhan lang natin ay maisaayos, makinig ang mga kinaukulan sa hinaing ng mga basketball fans. Hanggang sa muli mga kabola, at huwag kalimutan, mag-comment lang kayo sa baba at doon, ituloy natin. Kagaya ng dati, magkwentuhan tayo sa comment section. Ingat kayo lagi and God bless.